Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 501. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkalipol ng Shangqing Palace. Gayunpaman, ang ikinakuryos ng mga tao ay ang isang Void God Realm na eksperto ay lumitaw sa isang middle grade na teritoryo. Ito ay isang bihirang pangyayari. Nag-iisip ang mga tao kung may galit ba si Ye Zuan sa binata na nakaputing damit, si Jiang Tianjin, para gawin niya ang ganoong bagay. Gayunpaman, hindi tulad ni Ye Zuan na walang napala sa pagkakataong ito. Una, nalaman niya ang apelyido ng kanyang ina mula kay Jiang Tianjin. Kung gusto niyang mahanap ang kanyang ama sa hinaharap, kailangan lang niyang maghanap ng makapangyarihang puwersa na may apelyidong Jiang. Pangalawa, ang bawang sword sa kanyang kamay ay ang sandata ng bawang sword god. Narinig na niya noon ang Undying Sword God. Kung ang Undying Sword God ay nasa Void God Realm, ang bawang sword god ay dapat na nasa Void God Realm din. Ang Void God Weapon ay nasa itaas ng Supreme Grade Celestial Weapon. Ang bawang sword na ito ay dapat na isang Void God Weapon. Hindi ko akalain na iiwan ako ng aking ama ng ganoon kamahal na sandata. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang puso. Hinopya niya ang bawang sword art at ang bawang wind formation sa Devo Uling System. Gayunpaman, natutunan lamang niya ang ikatlong antas ng bawang sword art at ang bawang wind formation kapag naabot niya ang Void God Realm. Void God Realm. Kapag naabot ko na ang Void God Realm, mahahanap ko si Jiang Tianjin at makapaghiganti kay Wei Zhenchen. Nagalit si Ye Zuan nang maisip niya ang mga abo ni Wei Zhenchen. Sa sandaling ito, hindi na siya makapaghintay na lipulin ang buong pamilya Jiang sa teritoryo ng Tianzhu. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang lahat ng Jiang clans na ito ay pagsamasamahin, hindi nila magagawang tumugma sa isang Shangqing Palace. Para kay Jiang Tianjin, isa siyang Empty God Realm expert. Kaya niyang pumatay ng tao sa isang pag-iisip. Hindi nagtagal, umalis si Ye Zuan sa Tianzhu territory at bumalik sa lower grade territory para tingnan kung may balita tungkol kay Song Suijing at Adjudicator Song. Sa kasamaang palad, wala pa ring balita tungkol sa kanila. Pagkatapos, bumalik si Ye Zuan sa Tianshui Continent sa pamamagitan ng Deep Sea Underground Palace. Ngayon, madali niyang masira ang porma sayon. Oo naman, hindi na bumalik ang dalawa sa kontinente ng Tianshui. What a tragedy. Hindi ko alam kung saan nagpunta yung babaeng yun. Si Ye Zuan ay walang magawa. Pagkatapos umalis sa ilang cultivation resources, bumalik siya sa Bloodcliff Continent. Nagpatuloy siya sa paglibot sa Deep Sea Underground Palace sa loob ng 2 buwan. Gayunpaman, wala pa ring balita tungkol sa kanilang dalawa. Dahil hindi niya mahanap ang mga ito, nagpasya siyang huwag munang hanapin ang mga ito pansamantala. Ye Zuan. Nagpasya siyang pumunta sa isang teritoryong may mataas na grado upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay ng mas maaga. Nagpasya siyang pumunta sa isang mataas na lugar na teritoryo. Sa Heaven Absolute Territory, ang Shangqing Palace ay isa sa pinakamalakas na puwersa. Gayunpaman, mayroon lamang silang mga eksperto na nagbukas ng 3 Heaven Meridian. Ang Cyan Cliff Region ang pinakamahina sa lahat ng mataas na antas ng teritoryo sa Luoxia Region. Gayunpaman, ito ay medyo angkop para kay Ye Zuan. Ang Green Ghost League ay matatagpuan sa Green Cliff Region, at ang Green Ghost League ay isang Devil Dao faction. Sa makatuwid, ang Green Cliff Region ay hindi masyadong mapayapa. Sa makatuwid, pinili ni Ye Zuan ang lugar na ito. Bumalik siya sa Heaven Absolute Territory at umalis doon. Inabot siya ng ilang araw bago makarating sa Green Rock Territory. Ano yun? Panipik. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Ye Zuan sa Green Rock Territory, nakakita siya ng haligi ng apoy sa di kalayuan na tumagos sa mga ulap. Ito ay isang kababalaghan ng langit at lupa. Ito ay tiyak na kapanganakan ng ilang uri ng kayamanan. Isang magandang tanda. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Kara-rating lang niya at nakita ang eksenang ito. Nangangahulugan ito na hindi masama ang kanyang kapalaran. Agad siyang tumakbo patungo sa haligi ng apoy. Habang papalapit siya, palaki ng palaki ang haligi ng apoy, at tumaas ng tumaas ang temperatura.
Nang 10,000 metro na lang ang layo niya sa haligi ng apoy, napagtanto niyang marami na pala ang mga mandirigma dito. Ang mga mandirigmang ito ay nasa grupo ng 2 o 3, habang ang iba ay nasa grupo ng 7 o 8. Mayroong kahit malalaking paksayon na nangunguna sa 12 ng mga tao sa himpapawid. Naramdaman ni Yeshua na maraming eksperto sa Heaven Vein Realm sa paligid. Ang pinakamahina ay nasa tuktok ng Earth Vein Realm, habang ang mas malakas ay nakapagbukas na ng 10 Earth Veins. Ang isang teritoryong may mataas na ranggo ay talagang isang teritoryong may mataas na ranggo. Daan-daang eksperto sa Heaven Vein Realm ang biglang lumitaw. Hoy kuya, gusto mo ba ng Fire Avoidance Pearl? Biglang isang boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Nilinga ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita ang isang maliit na mata na kabataang tumatakbo palapit sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang bawang sword at tumingin sa kanya ng may takot. Kapag nasa labas siya, kahit isang walang katulad na dilag ang sumugod, kailangan pa rin niyang maging mapagmatsyag. Ano ang Fire Avoidance Pearl? Tanong ni Yezuan. Ang binata ay huminto ng ilang metro sa harap ni Yezuan, pagkatapos ay naglabas ng isang nagninangas na pulang butil at sinabing, kung ang naglalagablab na catacombs na ito ay binuksan at isusuot mo ang Fire Avoidance Bead sa iyong katawan, maaari nitong pabagalin ang pagkonsumo ng iyong tunay na enerhiya. Oh, nanliit ang mga mata ni Yezuan. Ang nakakapasong cave, ang tinutukoy ba ay ang lugar sa ilalim ng halijing apoy na ito? Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Yezuan, nagtatakang nagtanong ang maliit na mata, hindi mo ba alam ang tungkol sa nakakapasong kuweba na ito? Kakadating ko lang. Matapat na sagot ni Yezuan. Paano ito? Bumili ka ng Fire Avoidance Pearl, at sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa Scorching Cave na ito. How about it? Palihim na tanong ng binata na maliit ang mata. Okay, hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yezuan at tumango. Sa kanyang kasalukuyang kayamanan, ang pagbili ng isang kayamanan ay hindi isang problema. Pagkatapos ng transaksyon, ngumiti ang maliit na mata at sinabing, kahapon lang lumitaw ang nakakapasong kuweba na ito. Ang haligi ng apoy na ito ay talagang senyales na mayroong diwan ng apoy sa ilalim ng nakakapasong kuweba na ito. Espiritu ng apoy. Nang marinig ang pangalang ito, tumaas ang kilay ni Yezuan. Ang namatay na si Wei Zhenchen ay isang rock spirit, at ngayon ay mayroong fire spirit. Tama, alam mo ba ang tungkol sa fire spirit? Kung pumirma ka ng kontrata sa isang fire spirit, kung gayon ang iyong kaugnayan sa fire attribute ay tataas ng husto. Tumango ang maliit na mata na binata. Affinity sa fire attribute. Natigilan si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong bagay. Kuya, bakit wala kang alam? Ang maliit na mata na kabataan ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, lahat ng tao ay ipinanganak na may hindi bababa sa isang uri ng affinity, na kilala rin bilang spirit root. Ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang para sa soul essence stage, ngunit ito ang susi sa lakas ng isang tao kapag naabot niya ang spirit stage. Kung pumirma ka ng kontrata sa isang fire spirit, kung gayon ang iyong pagkakaugnay sa katangian ng apoy ay tataas man lang sa antas ng epic. Posible pa nga itong umakyat sa legendary level. Panipi, epic, legendary. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Naalala niya ang talento na sinubukan ng matanda para sa kanya noong entrance exam ng Soaring Heaven Mansion. Outstanding. Kabanata 502. Nagliliyab na yungib. Ano ang silbi ng pagtaas ng affinity? Tanong muli ni Yezuan. Kung tataas ang affinity mo sa fire attribute, tataas din ng bahagya ang cultivation talent mo. Ang pinakamahalaga ay mapataas nito ang iyong perception at power of fire attribute martial arts, na magpapabilis ng pag-unlad ng cultivation mo. Kung rock spirit iyon, tataas ang iyong perception at power of earth attribute martial arts, paliwanag ng maliit na mata na binata. Pagdama at kapangyarihan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pumirma siya ng kontrata sa rock spirit na nangangahulugan na ang kanyang earth attribute ay nasa epic rank man lang. Kung gayon, paano kung mamatay ang espiritu ng apoy? Tanong ni Yezuan na nakakunot ang noo. Hindi makakaapekto sa martial artist. Pagkatapos pumirma ng kontrata sa fire spirit, tataas ang affinity ng martial artist. Kahit patayin ang fire spirit, hindi bababa ang affinity. Umiling ang maliit na mata na binata. Tahimik na tumango si Yezuan.
Bagamat sinabi niya iyon, naramdaman niya pa rin na mas mabuti para kay Wei Zhenqian na mabuhay. Huminto siya at nagpatuloy sa pagtatanong, posible bang pumirma ng kontrata sa parehong espiritu ng apoy at espiritu ng bato ng sabay? Umiling ang maliit na mata na binata, mas imposible yan. You can only sign a contract with one elemental spirit. I've never heard of anyone signing two at the same time. Bukod dito, ang espiritu ng apoy ay lubhang mahalaga. Kahit na hindi mo ito gamitin at ibigay sa iba, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit sa hinaharap. Panipi, sa napakaraming tao, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadaling makuha ito. Lumingon si Yezuan at tumingin sa mga tao sa paligid niya. Mayroong higit sa 1,000 tao dito, at lahat sila ay nagtipon sa isang araw. Kung kumalat ang balita, mas maraming eksperto dito. Tama. Gayunpaman, ang isang solong espiritu ng apoy ay katumbas ng yaman ng lahat dito na pinagsama. Bukod dito, maraming magagandang bagay sa Blazing Cave, kaya ang mga taong ito ay hindi lamang nagtitipon dito para sa espiritu ng apoy, sabi ng maliit na mata na binata. Kailan magbubukas ang Blazing Cave? Si Yezuan ay interesado rin sa espiritu ng apoy. Bagamat walang silbi sa kanya ang espiritu ng apoy, kaya niyang ibigay ito sa taong nangangailangan nito. Nang marinig ito ng maliit na mata ay napalingon ang binata at itinuro ang bulkang nasa harapan nila, nininipais na ang halijing apoy na iyon. Maya-maya, makapasok na tayo sa bulkan mula sa pasukan. Tumingin si Yezuan at napagtanto na ang haligi ng apoy ay medyo malayo pa sa bunganga. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na sumugod ng walang ingat. Sino ang nakakaalam kung ang haligi ng apoy ay biglang lalago? Sinabi ng intuit ayon kay Yezuan na ang nakakapasong catacombs ay lubhang mapanganib, kaya kailangan niyang mag-ingat. Tungkol naman sa fire spirit, wala siyang masyadong pag-asa. Gusto lang niyang bumaba at makakuha ng ilang karanasan. Kuya, napakadelikado nitong scorching catacombs, at ikaw ang unang batch na pumasok. Maraming hindi alam na panganib, kaya sa tingin ko ay mas mabuting sumunod ka sa likod ng iba at hayaan silang mag-explore. Siyempre, ang kawalan ng paggawa nito ay ang lahat ng magagandang bagay sa kalsada ay aalisin. Nakita ng maliit na mata na kabataan na si Yezuan ay nakalulugod sa mata, kaya pinaalalahanan niya siya. Salamat sa paalala. Tumango si Yezuan. Column. Ngumiti ang maliit na mata na binata at nagpatuloy sa pag-promote ng kanyang Fire Avoidance Pearl. Inalis ni Yezuan ang Fire Avoidance Pearl at lumipad sa kalangitan, tahimik na naghihintay. Ang haligi ng apoy ay unti-unting lumiliit. Dama-dami din ang bilang ng mga tao. Ang ilang mga martial artist na hindi natatakot sa kamatayan ay direktang lumipad sa bagong nabuong bulkan, sinisiyasat ito, at natagpuan na ito ay malapit na. Fair na. Ang mga taong ito ay nagpalitan ng tingin sa kanilang mga kasama, pagkatapos ay direktang lumipad sa bulkan at patungo sa ibaba. Ang espiritu ng apoy ay nanirahan sa isang nakakapasong lugar, kaya dapat ay malalim ito sa ilalim ng lupa. Nang makitang bumaba na ang ilang tao, sumunod din ang iba. Hindi nagmamadali si Yezuan. Hindi rin siya interesado sa fire spirit. Hinihintay niyang pumasok ang iba at mag-explore. Kung siya ang unang batch na papasok at makakahanap muna ng ilang heaven and earth treasure, tiyak na haantong ito sa isang malaking labanan. Gustong-gusto niyang maging mangingisda. Sunod-sunod na bumaba ang mga martial artist, at hindi nagtagal, mahigit 500 tao na ang umalis. Laminggalinga si Yezuan sa paligid at nalaman na marami pa ring eksperto sa Heaven Vein. Tila balak din nilang pasukin ang mga taong ito at mag-explore. Ang haligi ng apoy ay lumiliit pa rin. Sa oras na ito, nasa 100 metro na ang layo nila sa bakana ng bulkan, kaya mas mababa ang panganib. Matapos hintayin na umalis ang karamihan sa mga tao, lumipad din si Yezuan. Ang haligi ng apoy ay patuloy na pumailang lang sa kalangitan, at ang temperatura ay napakataas. Si Yezuan ay basang-basa sa pawis mula sa singaw. Naglabas siya ng isang bote ng mamahaling gamot at uminom ng isang subo, saka sumugod sa bakana ng bulkan. Mayroon lamang isang paraan palabas ng bunganga ng bulkan, at iyon ay ang pagbaba. Mabilis na bumaba si Yezuan, at sa daan, narinig niya ang dagandong ng maraming Saint Beast. Pagkatapos ng halos 5 minutong pagbaba,
10,000 metro na siya sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, nakakita siya ng nakakapasong mainit na magma. Kasabay nito, nakakita rin si Yezuan ng ilang daanan. Parang may something sa magma. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, dahil nakita niyang may malalaking bakas ng paa na hindi tao sa mga pasukan ng mga daanan. Naglabas siya ng White Bone Battle Puppet mula sa devouring space at itinapon ito sa pasukan. Bago lumapag ang White Bone Battle Puppet, isang malaking figure ang sumugod palabas ng magma at nilamon ang White Bone Battle Puppet sa isang lagok. Giant Lava Lizard. Nakilala ni Yezuan ang Saint Beast na ito. Isa itong Giant Lava Lizard na maihahambing sa isang Heavenly Pulse expert. Pagkatapos nitong lumunin ng Giant Lava Lizard ang White Bone Battle Puppet, bumalik ito sa magma, itinatago ang lakas at reputasyon nito. Kung gustong pumasok ng ordinaryong tao, aatakihin muna sila ng Giant Lava Lizard. Kung magaan lang, mabali ang mga braso at binti nila. Kung ito ay mabigat, sila ay kaladkarin sa magma at matutunaw sa wala. Ang temperatura ng magma sa nakakapasong kuwebang ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong bulkan. Tinansya ni Yezuan na kung ipasok niya ang kanyang kamay, agad itong masusunog sa kawalan. Kaya naman, ayaw niyang patayin ang Giant Lava Lizard. Ang kanyang layunin ay pumasok lamang sa isa sa mga daanan. Pagkatapos, naglabas siya ng ilan pang White Bone Battle Puppets at inihagis ang mga ito. Gaya ng inaasahan, tumalon ang dalawa pang Giant Lava Lizards. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na sumugod si Yezuan sa daanan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may isang Giant Lava Lizard na naghihintay sa kanya sa isang sulok ng daanan. Masyado akong tinatamad na patayin ka sa magma. Dahil ikaw mismo ang lumabas, gagawin kita sa aking mga punto ng karanasan. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang 8 Desolation Sword at ginamit ang Prime Clear Demon Slaying Slash sa harap niya. Napakalaki ng Giant Lava Lizard at hindi masama ang depensa nito. Ang Prime Clear Demon Slaying Slash ay halos hindi makalusot sa depensa nito. Ibinuka ng Giant Lava Lizard ang dagwang bibig nito at iniluwa si Yezuan ng bolang apoy. Gayunpaman, madali itong naiwasan ni Yezuan. Ang Giant Lava Lizard ay isang malayong kamag-anak ng Earth Dragon. Siguro kung magiging epektibo ang Dragon Slaying Sword of Desolation. Nag-isip sandali si Yezuan at sumugod kasama ang Dragon Slaying Sword of Desolation. Ang kanyang bilis ay hindi isang bagay na maihahambing ng clumsy na Giant Lava Lizard. Nang makalapit siya sa Giant Lava Lizard, hindi man lang nito mahuli ang kanyang anino. Dragon Slaying Sword of Desolation, Paghuhukom ng Dragon. Kabanata 503, Nakakatakot na epekto ng heatwave. Tulad ng inaasahan, hanggat may bakas ng dugo ng dragon sa katawan, magiging epektibo ang Dragon Slaying Sword of 8 Desolation. Naghintay si Yezuan hanggang sa tuluyang mamatay ang Lava Lizard bago itago ang bangkay nito at lamunin ito. Ang isang sagradong hayop na maihahambing sa isang eksperto sa Heavenly Vein ay nagkakahalaga ng maraming puntos ng karanasan kay Yezuan. Matapos itong lamunin, tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Tila malapit na ang pag-unlock sa Heavenly Vein. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsulong sa daanan. Ang naglalagablab na kuweba ay napakainit. Kung may pumasok na Spirit Realm Martial Artist, hindi nila kakayanin ang init at masusunog sila hanggang sa abo. Kahit na ito ay isang Soul Essence Realm Martial Artist, patuloy nilang kinakain ang kanilang True Chi. Gayunpaman, para kay Yezuan na may linya ng dugo ng Sacred Tree of Life, ang pagkonsumo na ito ay agad na mababawi. Kaya naman, walang silbi sa kanya ang Fire Avoidance Pearl. Iningatan niya ang Fire Avoidance Pearl at nagpatuloy pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula siyang makakita ng mga bangkay. May mga bangkay ng tao at mga bangkay ng lava lizards. Tila nagkaroon ng labanan dito. Ang iba sa mga tao ay lumaban habang sila ay naglalakad, at walang dumating upang kunin ang mga bangkay. Ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Dagandong. Biglang isang malakas na dagandong ang nagmula sa lagusan. Kumunot ang noo ni Yezuan. Tila may nag-aaway habang papunta sa direksyon niya. Ang lagusan ay medyo malaki, at ito ay halos 100 metro ang taas. Nagtago si Yezuan sa isang sulok.
Ayaw niyang maipit sa crossfire, maliban na lang kung hindi sapat ang lakas ng taong darating. Sok, dito ka na lang. Ang Fire Dragon Grass ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga martial artist ng Earth Vein na tulad mo. Gamit ang Fire Dragon Grass na ito, mapapalitan ko ito ng ilang cultivation resources at i-unlock ang aking ikalimang Heavenly Vein. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa harap ni Yezuan. Mayroong dalawang grupo ng mga tao. Isang tao lang ang tumatakbo sa unahan, at 5 tao ang humahabol sa likod niya. Tinansya ni Yezuan na ang pinakamalakas sa kanila ay nasa 5 Heavenly Veins. Medyo mahina sila, kaya naman, tumakbo siya pasulong. Prime Clarity Sword Technique. Ginamit ni Yezuan ang kanyang espesyal na kasanayan at pinatay ang taong nasa harapan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang yin at yang ring. How dare you come out halfway? You're courting death. Sa isang iglap, naging tinak si Yezuan sa mga mata ng 5 taong ito. Gayunpaman, pagkatapos kainin ni Yezuan ang mga nilalaman ng interspatial ring, biglang tumaas ang antas ng kanyang cultivation. Ding! Na-unlock ng host ang unang makalangit na meridian. Ang Fire Dragon Grass ay isang mahalagang heavenly treasure na 2 hanggang 3 beses na mas mahalaga kaysa sa iba pang mga item sa interspatial ring. Pinahintulutan nito si Yezuan, na nagbukas ng 70 Earth Veins, nabuksan ang 71, 72 Earth Veins, at ang unang Heavenly Vein. Ang kasalukuyang Yezuan ay maaaring ituring na tumuntong sa Heaven Meridian Realm. Sa kanyang cultivation level, ang pagpatay sa 5 pa ay napakadali. Rip, rip, rip. 5 malulutong na tunog ang sunod-sunod na umalangaw habang 5 ulo ang bumagsak sa lupa. Lahat ng 5 nilang universe ring ay nahulog din sa mga kamay ni Yezuan. Ding! Na-unlock na ng host ang pangalawang Heavenly Meridian. Muling tumaas ang antas ng cultivation ni Yezuan. Ngayon, ang kanyang lakas ay itinuturing na nasa tuktok ng grupo ng mga martial artist na nakapasok sa Scorching Catacombs. Ang fire spirit na ito ay sulit na subukan. Kung makukuha ko ito, mapapalitan ko ito ng maraming heavenly treasures. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kung magkano ang may papalit niya, depende ito sa kalidad ng fire spirit. Maaaring makatulong ang ilang fire spirit na itaas ang fire affinity ng isang martial artist sa upper legendary level, habang ang iba ay maaari lamang itaas ito sa lower epic level. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa Scorching Catacombs, ang mga sagradong hayop tulad ng giant lava lizard ay hindi lamang. May iba rin. Gayunpaman, para kay Yezuan, hindi na sila banta. Si Yezuan ay sumulong sa daanan at nakatagpo ng maraming banta. Bilang karagdagan, mayroon ding maraming makalangit na kayamanan. Medyo malaki ang nakuha niya. Sa sandaling ito, dagandong, biglang isang malakas na tunog ang umalangaw sa daanan. Tumigil si Yezuan at naramdaman ang pagtaas ng temperatura sa kanyang harapan. Sa sobrang takot niya ay mabilis na umatras si Yezuan. Boom! Isang alon ng init ang sumalubong sa kanya. Ang bilis nito ay mas mabilis kaysa kay Yezuan, at direktang nilunod siya nito. Napakainit. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Sinunog ng alon ng init ang kanyang damit at maging ang kanyang balat ay nagsimulang matuno. Isang patong ng balat ang nalaglag sa isang haplos, at damaloy ang dugo. Agad siyang naging isang tumpok ng laman. Sa kabutihang palad, mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life, na nagpagaling sa kanyang mga sugat. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang alon ng init na ito. Sa kabutihang palad, nabuksan ko na ang aking heavenly veins at ang bloodline ng Sacred Tree of Life. Kung hindi, ang alon ng init na ito ay masunog ang aking mga buto. Nang inig si Yezuan, ngayon lang, hindi man lang niya idinilat ang mga mata niya. Halos matuno ang talukap niya. Kung kahit siya, isang eksperto na nagbukas ng 2 heavenly veins, ay nabawasan sa ganitong estado, kung gayon ang mga martial artist na may earth veins ay hindi makakaligtas. Ngayon, naunawaan ni Yezuan na ang panganib sa Scorching Catacombs ay hindi ang mga sagradong hayop, ngunit ang mga heatwave. Kahit na ang isang tao ay makaligtas sa unang alon ng init, hindi sila makatiis ng higit sa ilang alon. Bukod dito, ang kanilang true chi ay maubos ng husto.
Hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanilang natitira kapag natagpuan nila ang apoy na espiritu. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapaligiran ay isang disguise na paraan ng pagpapabuti para kay Yesuan. Agad niyang binilisan ang lakad niya. Gaya ng inaasahan, maraming Earth Veins martial artists ang namatay sa alon ng init na ito. Nagkalat ang lupa ng mga bangkay. Ang mga taong ito ay sinunog ng hindi nakikilala. Ang ilan sa kanila ay natunaw pa ang kanilang mga ulo. Sila ay namatay sa kakilakilabot na kamatayan. Lumapit si Yesuan, kinuha ang kanilang mga armas at interspatial rings, at nilamon ang mga ito. Hindi nakayanan ng mga martial artist na ito ng Earth Veins ang unang alon ng init, lalo pa ang pangalawa at pangatlo. Tinansya ni Yesuan na pagkatapos ng isa o dalawang alon ng init, ang mga martial artist na ito ng Earth Veins ay mamamatay lahat. Muli niyang binilisan ang lakad at nagsimulang mahabol ang pangunahing grupo sa harapan. Sa daan, may hindi mabilang na mga bangkay na tulad nito. Kaya naman, lahat sila ay nakinabang kay Yesuan, na nagpapahintulot sa kanyang lakas na patuloy na umunlad. Hindi nagtagal, natapos ang lagusan. Naalala ni Yesuan na mayroong kabuuang 9 na lagusan sa pasukan ng bulkan. Gayunpaman, ang lugar na kanyang pinanggalingan ay may 10. Bukod dito, mayroon ng daan-daang mga eksperto dito. Lahat sila ay heavenly veins, at ang pinakamahina ay nagbukas ng 5 heavenly veins. Kasabay nito, ang mga taong ito ay natipon sa magkabilang panig ng isang lagusan, na dumidikit malapit sa dingding. Anong nangyayari? Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Nakita niya na ang lagusan sa gitna ng grupong ito ay patuloy na nagbubuga ng mainit na hangin. Tila doon nanggaling ang heat wave. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na ang mga martial artist na ito ng heavenly veins ay halos nasugatan. Ang ilan ay sanhi ng labanan, habang ang iba ay sanhi ng heat wave. Sa sandaling ito, dagandong, dumagundong muli ng marahas ang lagusan. Agad na inilabas ng lahat ang kanilang true chi para ipagtanggol ang kanilang sarili. Darating na naman. Ingat kayong lahat, may sumigaw na may magandang intensyon. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Yesuan. Nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng isang pader at tinawag ang Octoterra Shield para protektahan ang kanyang vitals. Kabanata 504, Dragon Slayer, Boom! Isang nakakapasong aura ang bumungad mula sa ika-10 lagusan. Mas mataas pa ang temperatura kaysa dati, at agad nitong binahaw ang buong lugar. Pagkatapos, nagmadali itong lumabas mula sa iba pang 9 na lagusan. F***6. Nagngangalit si Yesuan. Ang kanyang kaharian ang pinakamahina sa kanilang lahat. Bagamat nasa kanya pa rin ang bawang sword, maaari lamang nitong palakasin ang kanyang lakas kapag umaatake siya. Ang alon ng init na ito ay agad na nagsunog ng ilan sa mga mahihinang tao na naging abo. Bagamat ang lakas ng chi ni Yesuan at ang yuan chi ng langit at lupa na magagamit niya ay hindi gaanong, maswerte siya na mayroon siyang bloodline ng Sacred Tree of Life, kaya patuloy niyang ginagamot ang kanyang mga sugat. Kung hindi, siya ay namatay sa alon ng init na ito. Ang alon ng init ay tumagal ng 3 buong segundo. Noong una, may daan-daang eksperto sa Heaven Vein Realm, ngunit ngayon, 80 tao na lang ang natitira. Pagkaraan ng 3 segundo, mabilis na inalis ng mga tao sa paligid ng mga patay ang kanilang mga interspatial ring. Tapos, may sumigaw, charge! May nanguna at sumugod sa ika-10 lagusan. Ganon din ang ginawa ng iba. Medyo nalilito si Yesuan. Kara-rating lang niya at hindi man lang niya naisip kung ano ang nangyayari. Pero ngayon, kailangan niyang pumasok. Dahil sa pag-iingat, siya ang huling pumasok. Sa ika-10 lagusan, napakalakas ng amoy ng dugo. Naiwan lahat ng grupo ng mga mandirigma sa harapan. Wala silang panahon para pagalingin ang kanilang mga sugat. Si Yesuan lang ang hindi nasaktan. Gayunpaman, nang sumugod si Yesuan sa ika-10 lagusan, biglang may narinig na malakas na tunog. Ang ika-3 alon ng init. Sumimangot si Yesuan at naghanda na gamitin ang bawang shield para protektahan ang kanyang vitals. Gayunpaman, nang makinig siyang mabuti, napagtanto niyang hindi yun tunog ng heat wave. Ito ay isang dagandong ng dragon. Nakikita ko, naunawaan kaagad ni Yesuan. Malamang may lumilipad na dragon o sky dragon sa dulo ng tunnel na ito. Dahil ito ay hindi isang heat wave, ang lahat ay hinalinhan at sumugod ng buong bilis.
Pagkalabas ni Yezuan sa tunnel, dumating siya sa dagat ng lava. Sa dulo ng lava sea na ito, mayroon talagang isang maapoy na pulang dragon na lumilipad. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ding maraming giant lava lizard sa dagat ng lava na ito. Kung may lumipad, sasalakayin sila ng mga giant lava lizard na ito. Sa oras na ito, ilang mga eksperto na ang lumipad sa dagat ng lava, at patungo sa mga wyvern. Ang mga butiki ng lava sa ibaba ay nagsimula na ring umatake sa mga eksperto sa Heaven Vein Realm. Gayunpaman, ang lakas ng lava lizard ay hindi masyadong malakas, at hindi ito gaanong banta sa mga eksperto sa Heaven Vein Realm na ito. Tingnan mo, Wowling. Biglang lumitaw ang isang maliit na figure sa balikat ng lumilipad na dragon sa dulo ng dagat ng magma. Ang maliit na boses na ito ay kabilang sa isang binhi ng apoy na kasing laki ng palad. Tulad ng rock spirit, mayroon itong mga braso at binti at isang pares ng matingkad na mga mata. Ito ang espiritong apoy. Ang Great Thousand World ay talagang misteryoso. Ang isang maliit na fire seed ay talagang may mga kamay at paa. Mukhang itong Flaming Wyvern ang tagapag-alaga ng fire spirit na ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang Flaming Wyvern ay sapat na malakas upang labanan ang mga eksperto na may 10 nakabukas na Heaven Merit Eons. Ngayong mayroon na itong fire spirit, sapat na itong lumaban sa napakaraming eksperto. Napansin din ito ni Yezuan, kaya hindi agad siya sumali sa labanan. Napakaraming tao ang sumugod dahil sa apoy na espiritu. Gayunpaman, mayroon lamang isang apoy na espiritu, at mayroon pa ring 12-12 ng mga tao na nabubuhay. Sa makatuwid, kahit na mapatay ang Flaming Wyvern, isang malaking labanan ang susugod. Si Yezuan ay damaykit malapit sa dingding at dahan-daang lumapit. Sa oras na ito, ang 12-12 ng mga eksperto sa Heaven Vein Realm ay nagsimula ng salakayin ang Flaming Wyvern. Umuungol. Ang Flaming Wyvern ay nagsimulang maglabas ng apoy ng baliw. Ang ilang mga tao na hindi makaiwas sa oras ay direktang naging abo. Ang temperatura ng hininga ng dragon na ito ay mas mataas kaysa sa ikalawang alon ng init. Kahit na ang pinakamalakas na eksperto ay hindi naglakas loob na dalhin ito ng direkta. Sayang naman yung mga interspatial ring na yan. Si Yezuan ay walang magawa. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang higit sa 10 tao na may kaparehong ideya sa kanya. Ang mga cultivator na ito ay naghihintay para sa mga tao na patayin ang Flaming Wyvern at pagkatapos ay anihin ang mga benepisyo. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang paraan palabas. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay ang Dragon Slaying Team na sumugod ay talagang natalo ng nagniningas na Wyvern na ito. Wala pang 10 segundo, mahigit 10 tao ang namatay, at ang nag-aalab na Wyvern ay walang masyadong pinsala sa katawan nito. Sa oras na ito, hindi na makatingin ang mga tao sa paligid. Nagmamadali silang lahat para tumulong. Kung ang koponan sa harap nila ay nabura, hindi nila magagawang patayin ang Flaming Wyvern. Saglit ding nag-alinlangan si Yezuan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang Dragon Slaying Sword at sinisingil. Dragon Slaying Sword, paghuhukom ng dragon. Si Yezuan ay pumasok sa labanan at direktang itinapon ang isang Dragon's Judgment na nagdulot ng malaking pinsala sa mga dragon. Gotcha! Ang paghuhukom ng dragon ay damapo sa Flaming Wyvern, agad na nahati ang balat at laman nito. Ang pinsala ay mas mataas kaysa sa isang eksperto na may 10 nakabukas na Heaven Veins. Napakalakas. Nanginginig ang puso ng lahat. Hindi nila inaasahan na narito ang isang napakalakas na eksperto. Sa orihinal, medyo mahina ang Dragon Slaying Team. Gayunpaman, sa paglahok ni Yezuan, nabaligtad ang sitwasyon. Ang Flaming Wyvern ay binugbog hanggang sa ito ay patuloy na umungal. Ang hatol ng dragon. Ang hatol ng dragon. Ang hatol ng dragon. Baliw na umatake si Yezuan. Wala pang 5 pag-ikot, ang Flaming Wyvern ay natatakpan ng mga sugat. Ang iba ay nakatuon ng kanilang mga pag-atake sa mga sugat na ito. Hindi nagtagal, ang Flaming Wyvern ay nasa dulo ng lubod nito. Nakita ng Fire Spirit sa balikat ng Flaming Wyvern na hindi maganda ang sitwasyon. Agad itong tumakas, naghahanda sa pagsisid sa lava. Gusto mong tumakbo. Isang cultivator na malapit sa Fire Spirit ang dumaan at hinawakan ng Fire Spirit sa kanyang kamay.
Gayunpaman, ang apoy na espiritu ay hindi nanatili sa kanyang kamay ng higit sa 1 segundo. Ang kanyang ulo ay pinutol, at ang apoy na espiritu ay inilipat sa ibang tao. Ito ay isang spark na nagpasiklab sa kapaligiran sa isang iglap. Fire Spirit, akin na yan. Scram, ang Fire Spirit ay kabilang sa aking Chen family. Lahat ng miyembro ng Hu family, sundin ang utos ko. Isuko ang pag-atake at agawin ito. Isang mahusay na battle royal ang naganap. Buntong hininga, umiling si Yezuan. Muling nagpakita ang kasakiman ng kalikasan ng tao. Gayunpaman, hindi siya sumali sa labanan upang agawin ang apoy na espiritu. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa Flaming Wyvern. Sa anumang kaso, mayroon lamang isang paraan upang pumunta. May hahabulin pa siya kapag tumakas sila. Bukod sa kanya, mayroon pa ring ilang tao na tumulong sa pagpatay sa Flaming Wyvern. Lihim na pinuri ni Yezuan ang mga taong ito para sa kanilang integridad. Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation, Dragon's Judgment. Biglang sumugod si Yezuan sa likod ng Flaming Wyvern. Pagkatapos, naglaslas siya at tuluyang napatay ang Flaming Wyvern. Napatay ang Flaming Wyvern, ngunit hindi pa ito ganap na patay. Tinatayang malapit na itong mahuhulog sa lava kaya dali-dali niyang hinawakan ang bangkay nito. Mamatay. Sa oras na ito, nagsimulang salakayin siya ng mga taong tumulong sa kanya na patayin ang Flaming Wyvern. Kabanata 505. Lahat sila ay patay na. Damn it, walang magaling sa inyo. Nagmura si Yezuan, gamit ang katawan ng nagniningas na Wyvern para harangan ang mga pag-atake. Nang tuluyang patay na ang Wyvern sa kanya ito inilagay sa kanyang interspatial ring. Ding! Na-unlock na ng host ang ikatlong Heavenly Meridian. Isang pamilyar na abiso ang tumunog sa mga tainga ni Yezuan. Napaawang ang labi niya. Ngayon na ang oras para magpakita siya. Kayong lahat, mamatay. Humakbang si Yezuan sa hangin, umaakyat patungo sa kanila. Ang mga taong ito ay higit sa 5 makalangit na meridian, ngunit wala silang pinakamataas na antas ng makalangit na sining ng militar. Mas mabagal sila kaysa kay Yezuan. Wala pang 5 segundo, napatay silang lahat ni Yezuan at nabuksan ang isa pang makalangit na meridian. Ito ang kanyang ika-4. Matapos patayin ni Yezuan silang lahat, lumingon siya at nakitang tumigil na ang labanan sa kabilang panig. Lahat ng tao, iisa lang ang Fire Spirit. Kung ipagpapatuloy natin ang laban, maghihirap ang magkabilang panig. Pag-usapan natin ang isang countermeasure, tawag ng isang matandang lalaki. Sigaw ng isang matandang lalaki. Sa kanyang lantang kanang kamay ay ang apoy na espiritu na gusto ng lahat. Sa likod niya ay nakatayo ang mahigit 10 martial artist. Marahil sila ay mga eksperto mula sa parehong pangkat na katulad niya. Kilala kita. Ikaw si Hu Bawan mula sa Ho Clan. May nakakilala sa kanya. Tama, ako si Hu Bawan. Tumanggo ang matanda. Ang buhay ay mahalaga. Hindi katumbas ng halaga ang makipaglaban hanggang kamatayan para sa isang espiritu ng apoy, kaya't sana ay sumuko na ang lahat at ibigay ang diwan ng apoy sa Ho Clan. Pagkatapos nito, ako, si Hu Bawan, ay gagantimpalaan ka ng maganda. Kung narinig ito ng isang ordinaryong tao, iisipin nilang tanga ang matanda. Sino ang mag-aalaga ng labis pagkatapos nito? Gayunpaman, marami sa mga taong naruroon ang nakarinig tungkol kay Hu Bawan dati. Ang dahilan kung bakit naging laganap ang kanyang pangalan ay dahil nakipagkaibigan siya sa lahat ng dako at isang tao sa kanyang salita. Matapos marinig ang mga salita ni Hu Bawan, may agad na nagsabi, "Sige, susuko na ako sa apoy na espiritu." Hindi siya malakas, at nakakuha siya ng maraming kayamanan sa daan. Hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan para sa isang espiritu ng apoy. Susuko na rin ako. Ako din. Kaagad, maraming tao ang sumuko. Gayunpaman, mayroong isa pang dakilang kapangyarihan dito. Ito ay isa pang pamilya, ang pamilyang He, isang kapangyarihan na maaaring makipaglaban sa pamilya Ho. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namumuno sa He Clan ay ngumuso, Hu Bawan, bagamat ang Fire Spirit na ito ay may pinakamababang kalidad, ang halaga nito ay hindi isang bagay na kayang lunukan ng iyong Hu Clan. Alam ko na ang iyong lakas ay hindi nakahihigit sa atin, kaya maaari tayong magtulungan at ibahagi ang espiritu ng apoy na ito ng pantay-pantay, sabi ni Hu Bawan. Pagtutulungan, ha?
Naningkit ang mata ng medyo may edad na at tumingin sa mga tao sa paligid niya. Marami pang tao sa panig ni Hubawan. Kung sumiklab ang isang labanan, maaaring hindi sila matatalo, ngunit tiyak na magdaranas sila ng mabibigat na casualty. Sige, pumayag ako. Tumango ang medyo may edad na. Dahil ganito ito, pagkatapos ay sabay na tayong pumunta sa South Peace City. Iwan mo muna sa akin ang Fire Spirit. Si Hubawan ay naglabas ng isang napakagandang hola at inilagay ang espiritu ng apoy sa loob bago ito inilagay sa kanyang interspatial na singsing. Ang mga elementong espiritu tulad ng Rock Spirit at Fire Spirit ay pawang kakaibang mga hayop. Napaka-espesyal nila, kaya maiimbak sila sa Cosmos Ring. Ngayon, nagkasundo na ang dalawang panig. Magkasama silang pupunta sa lungsod upang kunin ang apoy na espiritu. Pagkatapos ay hatiin ang pagnakawa ng pantay-pantay at magbibigay ng ilang benepisyo sa iba. Ang kabuoang bilang ng mga tao sa magkabilang panig ay higit sa kalahati, kaya walang sino man ang tumutol. Gayunpaman, sa sandaling ito, bang! Biglang umalangaw ang isang malakas na tunog nang may nahulog mula sa langit. Itinuon ni Yesuan ang kanyang mga mata at nakitang nawasak ang dibdib ng tao. Walang palatandaan ng buhay, may umatake na naman ba? Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Kanina lang tahimik na nakatayo doon ang tao kaya walang nakapansin kung sino ang umatake. Ngunit sa sumunod na sandali, muling umalangaw ang malakas na tunog, at sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy na. Sa pangitain ni Yesuan, 5 tao ang nahulog mula sa langit, pagkatapos ay nahulog sa dagat ng lava at nilamon ng mga butiki ng lava sa ibaba. WHO, sino ang tumatambangan sa atin? Panipi. Lumingon si Hubawan upang tumingin, ngunit hindi mahanap ang salarin. Bang! Biglang may narinig na malakas na tunog mula sa likuran niya. Damn it, patayin mo sila. Umungol si Hubawan, iniisip na may umaambas sa kanila. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa mga mata ng pamilyang He ay biglang nagliwanag, at muli siyang umatake. Muling sumiklab ang isang malaking labanan. Bagamat hindi alam ni Yesuan kung paano namatay ang mga taong ito, sumali pa rin siya sa labanan. Ang interspatial ring ng mga taong ito ay mga punto ng karanasan sa kanya. 60 tao, 50, 40, 30. Sa ilang segundo, ang bilang ng mga tao ay nabawasan sa wala pang 20. Sa kanila, si Yesuan ay pumatay ng higit sa 100 tao at nagnakaw ng maraming bagay. Ding! Na-unlock na ng host ang 5th Heavenly Meridian. Isang notification ang tumunog, ngunit sa sandaling ito, bang! Isang malakas na tunog ang umalangaw sa mga tainga ni Yesuan. Nakita niyang biglang sumabog ang nasa harapan niya. Hindi lang iyon, pati ang mga tao sa paligid niya ay ganoon din. Bukod sa kanya, lahat ng iba ay sumabog. Ngayon, naintindihan na niya. Ang perlas na umiiwas sa apoy. Ito ay ang perlas na umiiwas sa apoy. Nakita niya na ang mga taong iyon ay nakasuot ng perlas na umiiwas sa apoy. Ang pagsabog ng perlas ang ikinamatay nilang lahat. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na sumugod si Yesuan at hinubad ang universe ring ni Hubawan. Pagkatapos, nangisda siya ng ilang universe ring ng mga tao. Flop, flop. Ang mga bangkay ay nahulog mula sa langit at nahulog sa lava. Nilamon ni Yesuan ang lahat ng nasa ring at binuksan ang kanyang ika-6 na makalangit na meridian. Ngunit pagkatapos, natanto niya na hindi lahat ay patay. 3 tao pa rin ang nakalutang sa ere, nakatingin sa kanya. Nakilala niya ang isa sa kanila. Ang maliit na mata na binata ang nagbigay sa kanya ng fire-avoiding pearl. Ikaw noon. Hindi ito napansin ni Yesuan kanina, ngunit nang makita niya ang nakakalokong ngiti sa mukha ng maliit na mata na binata, malamig niyang sinabi. Kahit na ang isang hanggal ay maaaring hulaan na ang pagsabog ng fire-avoiding pearl ay gawa ng maliit na mata na binata. Ngunit ang hindi inaasahan ni Yesuan ay ang maliit na mata na binata at ang kanyang mga kasabwat ay nagtatago ng kanilang lakas. Ang 3 sa kanila ay na-unlock ang hindi bababa sa 10 makalangit na meridian. Sok, sok, sok. Hindi ko inaasahan na itatago mo ang fire-avoiding pearl sa interspatial ring mo. Tumawa ng masama ang maliit na mata na binata. Maingat niyang binuo ang fire-avoiding pearl, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito gagamitin ni Yesuan. Pagkatapos ng lahat,
hindi niya alam na si Yezuan ay may bloodline ng Sacred Tree of Life. Ni hindi niya ito inalis nang tumama ang pangalawang heatwave kay Yezuan. What a good plan. Kahit ako ay wala akong nakitang fishy tungkol sa fire-avoiding pearl. No wonder it was so cheap. Mahigpit na hinawakan ni Yezuan ang bawang sword at malamig na tumingin sa tatlong tao. Kung ganoon, ibigay mo ang interspatial ring mo at baka maligtas ka namin, nakangiting sabi ng binata na maliit ang mata. Bumaba ang kanyang tingin sa interspatial ring ni Yezuan. Oo naman. Kabanata 506, Lungsod ng Anen. Gayunpaman, ang interspatial ring ay hindi ang inaasahan ng maliit na mata na binata. Lumipad lamang ito ng 3 metro bago bumagsak sa lupa. May gumugulong na lava sa ibaba. Kung nahulog ang interspatial ring, tiyak na matutunaw ito. Sa oras na iyon, mawawala ang mga item sa interspatial ring. Damn it! Patayin mo siya. Nagmura ang maliit na mata na binata at nagmamadaling pumunta sa interspatial ring. Desidido siyang suluhin ito bago ito mahulog sa lava. Medyo mabilis siya. Sa tansya niya ay maaabutan niya ito. Gayunpaman, sa sandaling ito. Splash! Biglang, isang malaking figure ang sumugod mula sa lava at nahuli ang maliit na mata na binata. Nilunok nito ang interspatial ring sa isang lagok. Nililigawan mo si kamatayan. Ang maliit na mata ay binilisan ng binata at naputol ang tiyan ng lava lizard sa isang iglap. Nasa kamay niya ang interspatial ring. Nakahinga ng maluwag ang maliit na mata na binata. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang makabuo ng planong ito at isinuko pa niya ang interspatial rings ng maraming tao. Malaking kawalan kung hindi pa rin niya makukuha ang fire spirit. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagdilim sa susunod na sandali dahil wala sa interspatial ring. Ito ay walang laman. Napalingon siya sa gulat at nakita niya ang 2 bangkay na nahulog mula sa langit patungo sa lava. Patay. Ano? Nanlaki ang mata ng maliit na mata ng binata. Ang 2 niyang kasama ay nagbukas din ng 12 heaven veins. Paano sila napatay ng ganoon kadali? Hehe, akala mo ba ikaw lang ang nagtago ng lakas mo? Ngumisi si Yezuan. Hindi niya naitago ang kanyang lakas. Nakalusot lang siya. Nambobola lang siya. Paanong hindi siya nagpapakita kung nasa labas siya? Papatayin kita. Ang maliit na mata na binata ay nagmamadaling pumunta kay Yezuan sa pagkagalit. Binuksan niya ang 13 heaven veins at mas malakas siya kaysa sa 2. Gayunpaman, sa mga mata ni Yezuan, na nagbukas na ng 6 na heavenly veins, ang kanyang lakas ay hindi dapat banggitin. Mamatay. Pinabilis ni Yezuan ang kanyang bilis at napatay ang maliit na mata na binata sa isang iglap. Laban sa gayong kaaway, hindi gagamitin ni Yezuan ang Dao Heart Seed Demon Technique. Matapos ang pagkamatay ng maliit na mata na kabataan, ang kanyang interspatial ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Gamit ang interspatial ring na ito, binuksan ni Yezuan ang kanyang ika-7 heavenly meridian. Kung makukuha ko ang apoy na espiritong ito, dapat kong mabuksan ang hindi bababa sa 15 heaven veins. Sa oras na iyon, maaari akong pumunta at ipagpalit ito sa isang heaven tier martial art. Nagplano si Yezuan sa kanyang puso. Nakalimutan niyang magtanong noon, kaya hindi niya alam kung ano ang katangian ng fire spirit na ito, kaya dadalhin na lang niya ito sa syudad para makilala ng iba. Habang nandoon siya, gusto rin niyang malaman kung anong grade ang Heaven's Resentment Saber Technique na kabilang sa top grade Heaven level martial arts. Agad naman siyang umalis. Dati, lumabas siya sa isa sa mga daanan, kaya may 8 daanan pa na hindi pa niya nadadaanan. Dapat may mas maraming universe rings doon, kaya nilibot niya ulit ang 8 CP. Sa panahong ito, nakatagpo siya ng ilang magsasaka na hindi alam ang kanilang lugar at isa-isang pinatay ang mga ito. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa bulkan, nabangga niya ang isang grupo ng mga martial artist. Hindi na kailangang sabihin, ang mga taong ito ay naghihintay sa bakana ng bulkan. Nais nilang maging mangingisda. Tumingin si Yezuan sa paligid. Mga 30 tao lang ang nandito, pero nakaramdam siya ng ilang makapangyarihang aura. Natatakot siya na nabuksan na nila ang hindi bababa sa 15 heaven veins. Mayroong ilang mga eksperto dito. Kumunat ang noo ni Yezuan. Dahil sa malaking pagkakaiba sa antas ng kanilang cultivation, hindi niya masusukat ang lakas ng mga taong ito. Anak, iabot mo ang interspatial ring mo.
Biglang sumigaw ang isa sa mga tao. Oo naman, ito ay tulad ng inaasahan ni Yezuan. Sa katunayan, maaari niyang direktang gamitin ang Thou Heart Demon Seed Technique para labanan ang mga taong ito, ngunit ang Thou Heart Demon Seed Technique ay magpapalawak sa binhi ng demonyo. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, maaari lamang niya itong gamitin ng isang beses o dalawang beses, kaya ito ay napakahalaga. Kaya naman, nagpasya siyang kalimutan ito at aminin muna ang pagkatalo. Kuya, iligtas mo ang buhay ko. Mapait na tinanggal ni Yezuan ang interspatial ring na ginagamit niya bilang disguise at ibinigay ito. Naramdaman ng martial artist na si Yezuan ay walang ibang interspatial ring sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang interspatial ring ni Yezuan at umalis. Naramdaman ng grupo ng mga tao na hindi malakas si Yezuan, kaya tinatamad silang kumilos at pinayagan siyang umalis. Pagkatapos, tumalikod si Yezuan at umalis. Sa kanyang puso, ang kayamanan ng mga taong ito ay mas mababa kaysa sa isang paggamit ng Thou Heart Demon Seed Technique. Ngayong nasa kanyang mga kamay ang Fire Spirit, kailangan niyang maghanap ng mas malaking lungsod at i-auction ito. Mayroon siyang mapa sa kanyang kamay, at ang pinakamalapit na lungsod sa kanya ay isang lungsod na tinatawag na Anen City. Sinasabi na ang City Lord ay isang eksperto sa tuktok ng Heaven Veins Realm, at isang hakbang lamang ang layo mula sa Spirit Stage. Nabanggit din ng Hubawan na iyon ang Anen City. Titingnan ko at tingnan kong patas ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Napakahalaga ng espiritu ng apoy. Natatakot siya na matulad siya sa City Lord of 10,000 Bone City, na kumilos sa isang paraan at gumawa ng isa pa sa likuran niya. Siya ay nagbukas lamang ng 7 Heaven Veins, na wala sa mataas na ranggo na teritoryong ito. Kung pinupuntirya siya ng isang eksperto, siya ay nasa problema. Kaya naman, kinailangan niyang maging maingat. Siya ay gumugol ng kalahating araw upang sumugod sa Anen City. Pagkatapos, gumugol siya ng ilang oras upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa Anen City. Ang auction house daw ay binuksan ng City Lord. Sa totoo lang, at wala pang kaso ng pagnanakaw. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, naramdaman niya pa rin na kailangan niyang mag-ingat, kaya naglabas muna siya ng ilang mga bagay. Pumasok siya sa pinakamalaking auction house sa South Key City, at pagkatapos ay bigla siyang kumuha ng ilang martial techniques. Tumingin ang attendant ng auction house at napansin ang ilan na hindi pa niya nakikita, kaya gumugol siya ng ilang top-grade soul condensation stones para bilhin ang mga ito. Mayroon ka bang pick-grade heaven rank martial arts dito? Tanong ni Yezuan. Tumango ang attendant at sinabing, oo, ngunit ang pinakamasama ay nagkakahalaga ng 200,000 pick-grade soul condensing stones. 200,000 pick-grade soul condensing stones. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. 20,000 lang ang binayaran niya para sa ilang high-grade heaven-rank martial arts. Gayunpaman, marami pa rin siyang ores at high-grade heaven-rank artifact sa kanyang DevOR space. Bagamat patay na si Wei Zhenchen, hindi niya binago ang kanyang ugali na iwanan ang mga bagay na ito pagkatapos ng labanan. Kaagad, inilabas niya ang lahat ng mga bagay na ito. Natigilan ang attendant. Ang mga bagay na kinuha ni Yezuan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 pick-grade soul condensing stones. Pagkatapos, nag-inventory check siya. Sir, ang mga bagay na ito ay nagkakahalaga ng 230,000 pick-grade soul condensing stones, sagot ng attendant. 230,000 lang. Kasama ang 20,000 mula noon, 250,000 lang. Sapat na ang pagbili ng pinakamababang pick-grade heaven-rank martial arts. Sumimangot si Yezuan at nagtanong, mayroon ka bang Heaven's Resentment Saber Technique dito? Saber Technique ng hinanakit ng langit. Natigilan ang attendant, at pagkatapos ay tumango siya, oo, ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pick-grade soul condensing stones. Mukhang hindi masama ang martial arts na ito. Gayunpaman, ang presyo ng 70% Heaven's Resentment Saber Technique ay malamang na mas mataas ng ilang beses. Saglit na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso at sinabing, magkano ang halaga ng 70% Heaven's Resentment Saber Technique na binhi ng Bloodline? Ano? Kabanata 507, mga magkakasunod na pagtagumpay. Ang
Heaven's Resentment Blade Technique ay itinuturing na isang martial art na mahirap linangin. Napakalakas nito, kahit na ang isang mahuhusay na tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon upang linangin ang Heaven's Resentment Blade Technique sa 70% karunungan. Ang ilan ay maaaring mangailangan pa ng 20 o 30 taon. Ang isang martial art seed ay maaaring pinuhin sa loob ng 1 o 2 taon, kahit na ito ay isang pinakamataas na grado ng Heaven tier na martial art. Sa madaling salita, makakatipid ito ng maraming oras. Sir, gusto mo bang? Gulat na tanong ng attendant. Tama na, tumango si Yezuan. Sandali lang po sir, pupunta po ako at magtatanong. Pagkasabi nun ay umalis agad ang waiter. Hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang numero. 5 million Supreme Grade Condensing Soul Stones. Ang presyong ito ay nagbigay din ng takot kay Yezuan. Ang presyo ay talagang tumaas ng 5 beses. Talagang marami ang 5 milyong pinakamataas na grado na Condensing Soul Stones, ngunit ang oras ay mas mahalaga sa isang eksperto. Kung ang Heaven's Resentment Blade Technique ay nasa ganap na karunungan, ang presyo ay ilang beses na mas mataas. Nagpasya si Yezuan. Napakabilis, nagdala ang attendant ng mahigit 5 milyong top-grade soul condensation stones. Para kay Yezuan, ibinigay niya ang binhi ng bloodline na ibinigay sa kanya ng maliit na mapaghiganting espiritu sa attendant. Ding! Binuksan ng host ang ika-8 Heavenly Meridian. Ding! Binuksan ng host ang ika-9 na Heavenly Meridian. Ding! Binuksan ng host ang ika-14 na Heavenly Meridian. Ding! Binuksan ng host ang ika-15 Heavenly Meridian. Nakalunok si Yezuan ng 4 milyong pinakamataas na grado na Condensing Soul Stone sa mismong lugar. Ang kanyang cultivation level ay tumaas. Nagulat ang attendant, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na itinatago ni Yezuan ang kanyang tunay na lakas. Paano siya nakalusot ng sabay-sabay? Ngayong nasa cultivation level na siya, kailangan pa rin niya ng 2 martial arts, isang sword technique at isang movement technique. Ginugol niya ang huling milyong pinakamataas na grado na Condensing Soul Stone sa 2 martial arts at isang libro sa Elemental Spirit. Ang 2 martial arts ay tinawag na Earth Splitting Sword at Dragon War Stomp. Pareho silang Supreme Grade Heaven Tier martial arts, at pareho silang may katangian sa lupa. Hindi pa niya nasusubok ang kanyang talento, ngunit tinansya niya na ang kanyang pagkakaugnay sa elemento ng Earth ay tiyak na umabot sa antas ng epic, kaya mas mabuti para sa kanya na gumamit ng elemento ng Earth na martial arts. Pagkatapos umalis sa auction house, direktang nanatili si Yezuan sa South Peace City upang linangin ang kanyang sword technique at movement technique. Kasabay nito, naiintindihan din niya na ang fire spirit na nahuli niya ay isang elemental na espiritu lamang ng pinakamababang antas. Gayunpaman, tinansya ni Yezuan na ang presyo nito ay hindi bababa sa katumbas ng 10 o kahit 100 martial art seeds ng Heaven's Resentment Blade Technique. Gustong-gusto niyang itapon iyon, ngunit naalala niyang baka magkagulo ang ganoong kalaking numero. Bukod dito, ang Kaiju Song ang may pinakamataas na fire affinity, kaya gusto niyang iwanan ito para sa Kaiju Song. Higit sa lahat, maaaring hindi makuha ng South Peace City ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nilinang niya ang Earth-Shattering Sword at Dragon War Stomp na kakakuha lang niya sa Southern Peace City. Bagamat nasa ilalim sila ng Heaven Tier Martial Arts, mas mahusay pa rin sila kaysa sa Prime Clarity Sword Art at Prime Clarity Devil Stompang Steps. Sa Earth-Shattering Sword at Battle Dragon Stomp na ito, ang lakas ko sa lupa ay hindi bababa sa 2 beses kaysa sa hangin. Sa isang tirahan sa South Peace City, ang mga mata ni Yezuan ay hindi maiwasang maglabas ng 2 sinag ng liwanag. Nag-cultivate siya sa South Peace City ng mahigit 10 araw at sa wakas ay nilinang niya ang Earth-Shattering Sword at Battle Dragon Stomp sa 60% mastery. Dahil hindi pa siya nakakapasok sa Spirit Realm, hindi niya nagawang linangin ang 2 martial arts na ito sa 70% mastery. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi bababa sa doble kumpara sa dati. Ang Earth-Shattering Sword ay isang napaka-espesyal na martial art. Kahit na maglaslas si Yezuan patungo sa lupa, ang laslas ay maglalakbay pa rin sa ilalim ng lupa at lalabas sa ilalim ng mga paa ng kaaway. Imposibleng bantayan ito. Tulad ng para sa Battle Dragon Stomp, bawat hakbang ay tatatak sa lupa.
Sa kasalukuyang kaharian ni Yezuan, ang isang casual na stomp mula sa kanya ay maaaring magdulot ng concussion mula sa isang martial artist sa tuktok ng Earth Vein Line Realm. Sa dalawang martial arts na ito, ang lakas ni Yezuan sa lupa ay napakalakas. Gayunpaman, ang Earth-Shattering Sword at Battle Dragon Stomp ay hindi masyadong sikat. Ito ay dahil kakaunti ang mga tao na may katangiang panglupa. Kung hindi mataas ang affinity ng isa, napakahirap na linangin sila. Sa makatuwid, nakinabang si Yezuan. Panahon na, dapat akong maghanap ng lugar para sanayin at subukan ang mga epekto. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Kahit na ang dalawang martial arts ay nalinang sa 60% mastery, ang martial arts ay kailangan pa ring isabuhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kaguluhan ang biglang sumiklab sa South Peace City. The 100 Ghost Elder. The 100 Ghost Elder andito na. Ano? Saan? Hindi ba nakatira ang 100 Ghost Elder sa 100 Ghost Mountain? Hindi siya nakikialam sa South Peace City Lord. Bakit siya pumunta ngayon sa South Peace City? Hindi siya maaaring naghahanap ng away sa City Lord, tama ba? Tara na. Ang mga espiritu ng multo ng 100 Ghost Elder ay lubhang mabangis. Naririnig ni Yezuan ang mga talakayan ng maraming tao mula sa malayo. Ang 100 Ghost Elder, sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa pangalang ito, masasabi ng isa na siya ay mula sa Evil Path. Nandito kaya siya para salakayin ang lungsod? Ganito ang iniisip ni Yezuan sa kanyang puso habang sinusubukan niyang hanapin ang mga landas ng 100 Ghost Elder. Samantala, isang boses ang biglang umalangaw sa langit na parang kulog. 100 Ghost Elder, ano ang pinunta mo dito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumungad sa langit at naaninag sa mga mata ni Yezuan. Kasunod ng tingin ng figurang ito, natagpuan ni Yezuan ang 100 Ghost Elder. Sa di kalayuan, may 4 na tao na magkasamang may dalang palangkwan, at isang matandang lalaki na may itim na balbas ang nakaupo sa palangkwan. Malinaw, siya ang 100 Ghost Elder. Ngunit nang makita ni Yezuan ang dalawang figure na nakatayo sa kaliwa at kanan ng 100 Ghost Elder ng malinaw, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang dalawang figure na ito ay translucent, at ang mga ito ay nakakagulat na mga wraith na naging sanhi ng iba na manginig sa takot nang marinig ang kanilang pangalan. Ngunit hindi ito anuman. Ang talagang ikinagulat ni Yezuan ay nakita niya ang mga wraith na nakatayo sa kaliwa ng 100 Ghost Elder. Ang maliliit na wraith na iyon mula sa Ghost Tomb ang nagbigay kay Yezuan ng bloodline na binhi ng Heaven Hatred Saber Technique. Bakit siya? Bakit siya nandito? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bigla siyang nakakita ng isang bagay sa tabi ng maliit na wraith's feet. Cuffs ng paa. Ang mga maliliit na wraith ay nahuli. Napakapangit ng ekspresyon niya. Malinaw na ayaw niyang manatili sa tabi ng 100 Ghost Elder. Bumagsak ang ekspresyon ni Yezuan. Bigla niyang naalala na may utang pa pala siya sa Little Wraiths. Ito ang pabor ng bloodline na binhi ng Heaven Hatred Saber Technique. Tumigil siya at pinaikit ang kanyang mga mata habang nagmumuni-muni sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang 100 Ghost Elder ay tumingin sa City Lord ng Anan City at nagsabi, City Lord of Anan City, huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para manggulo para sa iyo. Nandito ako para makipagtulungan sa iyo. Magtulungan. Makipagtulungan sa ano? Nagulat ang City Lord ng Anan City. Siya ay nasa tuktok ng Heaven Vein Stage at kasalukuyang pumapasok sa Spirit Stage. Ang 100 Ghost Elder ay nasa tuktok din ng Heaven Vein Stage. Kung mag-aaway sila, hindi siya natatakot sa 100 Ghost Elder. Gayunpaman, kung sila ay mag-aaway, hindi ito magtatapos ng madali. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang lungsod. Kabanata 508, Lihim na Kaharian, Secret Realm. Nagulat ang Anan City Lord. Ang A-Secret Realm ay isang hindi kilalang lugar na biglang lumitaw. May mga hindi kilalang panganib sa loob at may takdang oras. Kapag natapos na ang takdang oras, mawawala ang Secret Realm. Tama, kapag nakapasok na tayo sa Secret Realm, magiging Earth and Wood environment ito. Baka may Earth Spirit Fruit at Wood Spirit Fruit. Tumango ang 100 Ghost Elder. Bunga ng espiritu. Nang marinig nila ang pangalang ito, nagulat ang lahat. Ang attribute Spirit Fruit ay isang bagay na maaaring magpapataas ng kaugnayan ng isang tao sa isang katangian.
Ang Anan City Lord ay natigil na sa tuktok ng Heaven Vein Stage. Kung kukuha siya ng isang katangiang Spirit Fruit, maaaring makapasok siya sa Spirit Stage. Wood Spirit Fruit. Nagliwanag ang mga mata ng Anan City Lord. Ang City Lord's Mansion ay mayroong isang bagay na maaaring sumubok ng kaugnayan sa isang katangian. Bagamat maaari lamang nitong subukan ang pinakamataas na katangian, nagkataon na ang kanyang pinakamataas na pagkakaugnay ay ang Wood Attribute, na nasa mababang grado ng epiko. Kung siya ay makakakuha ng isang Wood Spirit Fruit, kung gayon ang kanyang mga pagkakataon na makalusot sa Spirit Stage at makondensed ang isang Wood Spirit Soul ay lubos na tataas. Gayunpaman, ang 100 Ghost Elder ay isang evil demon. Kahit na siya ay isang normal na Marty A-list, ang Anan City Lord ay hindi lubos na makapaniwala sa kanya. Totoo ba ang sinabi mo? Tanong ng Anan City Lord. Talaga? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan. Kung may Wood Spirit Fruit o Earth Spirit Fruit, hindi ko ito magagarantiya. Alam ko na ang Anan City Lord ang may pinakamataas na kaugnayan sa Wood Attribute, habang ako, ang 100 Ghost Elder, ang may pinakamataas na affinity sa Earth Attribute. Ang aming mga katangian ay hindi sumasalungat sa isa't isa. Sagot ng 100 Ghost Elder. Sa katunayan, kailangan ng isa ang Wood Spirit Fruit, habang ang isa naman ay nangangailangan ng Earth Spirit Fruit. Kung meron man talaga, hindi sila magkaaway. Ngunit maaaring hindi iyon ang kaso. Ito ay dahil alam lang ng Anan City Lord na siya ang may pinakamataas na kaugnayan sa Wood Attribute. Marahil ay pangalawa ang pagkakaugnay niya sa Earth Attribute. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon maaari niyang i-condense ang isang Spirit Soul pagkatapos ubusin ang Earth Spirit Fruit. Bagamat isa itong Earth Spirit Soul, kahit papaano ay makakalusot siya sa Spirit Stage. Patanjin muna ako, hindi agad pumayag ang Anan City Lord. Okay, then I'll wait for you for 3 days. Makalipas ang 3 araw, hihintayin kita sa entrance ng Secret Realm. Kung hindi ka dumating, then I'll explore by myself. Pagkatapos magsalita ng 100 Ghost Elder, inutusan niya ang 4 na maputlang mukhal na kabataan na buhatin ang palengkon. Narinig ng lahat ang pag-uusap sa pagitan ng 100 Ghost Elder at ng Anan City Lord. Hindi ito iniwasan ng 100 Ghost Elder. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang mga panganib sa Mystic Realm na ito, kaya kailangan niya ng ilang tao na pumasok at tingnan. Sa madaling salita, sila ay kumpi ng kanyan. Ang 100 milya sa hilaga ng 100 Ghost Mountain ay isang lugar na maaaring puntahan ng sinuman. Sa loob ng 3 araw na ito, tiyak na may mga taong papasok at tuklasin. Kumunat ang noo ni Yezuan. Ngayong tumaas na ang kanyang lakas, interesado na rin siya sa Mystic Realm na ito. Ang pinakamahalaga, ang munting mapaghiganting espiritu ay nakuha ng 100 Ghost Elder. Nais niyang suklian ang pabor ng munting mapaghiganting espiritu. Pagkaalis ng 100 Ghost Elder, nagtanong si Yezuan tungkol sa lokasyon ng 100 Ghost Mountain at nagmamadaling pumunta. Hindi lang iyon, marami rin ang may kaparehong ideya sa kanya. Ang pasukan sa Secret Realm ay 100 milya sa hilaga ng 100 Ghost Mountain. Isang araw ang ginugol ni Yezuan upang hanapin ang pasukan sa Secret Realm. Ang pasukan sa Secret Realm ay parang special na pinto sa hangin sa itaas ng bangin. Tumingin si Yezuan mula sa malayo at nakita niya ang tanawin sa loob ng Secret Realm. Isa itong kagubatan. Sa sandaling ito, mayroon ng mahigit 1,000 tao na nakapalibot sa pasukan sa Secret Realm. Narinig nilang lahat ang mga salita ng 100 Ghost Elder at naghahanda na silang pumasok at tuklasin. Maraming alamat tungkol sa Secret Realm. Halimbawa, isang martial artist ng Peak Earth Vein Stage ang aktwal na nakalusot sa Spirit Stage pagkatapos pumasok. Siyempre, kahit na ang isang eksperto sa Spirit Stage ay pumasok sa isang hindi kilalang lihim na kaharian, may posibilidad na sila ay mamatay. Sa makatuwid, kinailangan nilang maging maingat. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang ilang figure sa Secret Realm. Ang mga taong ito ay ang mga pumasok upang tuklasin. Natural, hindi nila isisiwalat ang impormasyong nakuha nila. Gayunpaman, nagbahagi pa rin sila ng isang piraso ng impormasyon. Sa loob ng Secret Realm, hindi makakalipad ang isa. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan.
Tila may ipinagbabawal na hanay sa Secret Realm. Ang dalawang Supreme Grade Heaven Level Martial Arts na kasalukuyang nililinang niya ay maaari lamang magpakawala ng 100% ng kanilang kapangyarihan kapag sila ay nasa lupa. Kung ang Earth Splitter ay nasa himpapawid, ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Prime Clarity Sword Art. Hindi ito magiging unpredictable. Ang Dragon War Stomp ay pareho. Kung ang Dragon War Stomp ay nasa himpapawid, ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa Prime Clarity Demonic Stomping Steps. Hindi ito makakatunog sa lupa at makakaapekto sa isip ng kalaban sa labanan. Ang pagbabawal sa paglipad sa lihim na kaharian ay masamang balita para sa iba, ngunit para kay Yesuan, ito ay hindi maikakailang mabuting balita. Hindi napigilan ni Yesuan na matawa sa kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na tumawa sa publiko. Kung hindi, baka atakihin siya ng iba. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng iba, ito ay isang gawa ng Schadenfreude. Pagkatapos niyang manatili sa pasukan ng Secret Realm ng isang araw, dumating ang 100 Ghost Elder. Kasabay nito, mayroong 12 ng mga eksperto mula sa 100 Ghost Mountain. Bilasan mo umalis ka, lumayo ka. Matapos makita ang 100 Ghost Elder, ang mga magsasaka mula sa iba pang puwersa ay nagmamadaling umatras. Pagkatapos ng lahat, ang 100 Ghost Elder ay may mabangis na reputasyon. Kung hindi nila sinasadyang nagalit siya, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila. Tumayo din si Yesuan at nakatanaw mula sa malayo. Ang maliit na, mapaghiganting espiritu ay nakatayo pa rin sa kaliwang bahagi ng 100 Ghost Elder. Sa sandaling ito, hindi niya napansin si Yesuan. Malamig ang ekspresyon niya, parang kuting na nakakulong. Siguradong maghihiganti si Yesuan para sa pinakamaliit na hinaing, ngunit gagantay rin siya ng kabutihan. Kung hindi dahil sa 70% na kumpleto na Heaven's Resentment Blade Technique Bloodline Seed, hindi niya mabubuksan ang kanyang 15th Heaven Meridian, lalo pang matuto ng Heaven Tier Martial Art. Kailangan pa niyang ibalik ang pabor na ito. Kung gusto niyang iligtas ang munting mapaghiganting espiritu, kaya lang niyang patayin ang 100 Ghost Elder. Hindi pa rin dumarating ang mga tao mula sa Anen City. Kinaikit ng 100 Ghost Elder ang kanyang mga mata. Ito ang huling araw. Kung hindi pa rin dumating ang Anen City Lord, siya na mismo ang papasok at mag-explore. Gayunpaman, tinansya ng 100 Ghost Elder na kung ang Anen City Lord ay walang kumpiyansa na makapasok sa Spirit Stage, tiyak na darating siya. Oo nga, isang oras pagkatapos dumating ang 100 Ghost Elder, ang Anen City Lord ay nagdala din ng isang grupo ng mga eksperto. Ang mga tao na dinala ng Anen City Lord ay hindi bababa sa 100 Ghost Elder. Higit pa rito, lahat sila ay napakalakas. May mga tao pa nga sa tuktok ng Heaven Meridian, at kahit na ang pinakamahina ay nagbukas ng 20 Heaven Meridian. Hahaha, welcome, welcome. Isang ngiti ang ipinakita ng 100 Ghost Elder. Wala siyang tiwala na pumasok sa Secret Realm ng mag-isa, kaya nagpa siyang makipagtulungan sa Anen City Lord. Kung ang Anen City Lord ay sumali sa kanila, kung gayon ang kanilang lakas ay tataas ng marami. Mahalaga ang mga spirit fruit, ngunit mas mahalaga ang kanilang buhay. 100 Ghost Elder, umalis na tayo. Hindi nag-aksaya ng oras ang Anen City Lord at agad na nakipagkita sa 100 Ghost Elder. Pagkatapos, sabay silang pumasok sa Secret Realm. Kabanata 500, Bulaklak ng Arabian. Wala akong magawa mag-isa, mas mabuti pang dagdagan ko muna ang lakas ko. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ang Anen City Lord at ang 100 Ghost Elder ay parehong nasa tuktok ng Heaven Vein Realm. Pareho silang nagsisikap na makapasok sa Spirit Realm at i-condense ang kanilang na-attribute na Spirit Souls. Higit pa rito, ang Heaven Rank Martial Arts na ginawa nilang dalawa ay mas mataas kaysa sa Earthshatter Sword at Dragon War Stomp. Sa makatuwid, napakalakas nila, at ayaw ni Yesuan na maging kaaway nila pansamantala. Pumasok lang siya sa Secret Realm isang oras pagkatapos pumasok ang 100 Ghost Elder. Sa sandaling tumuntong siya sa Secret Realm, nakaramdam siya ng pressure. Ito dapat ang epekto ng paghihigpit sa paglipad ng Secret Realm. Sinubukan niyang lumipad, at sigurado, wala itong epekto. Maging ang kanyang kakayahang tumalon ay limitado sa ilang dosenang metro. Kuya, gusto mo bang magsama? Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang boses mula sa likuran ni Yesuan.
Lumingon si Yezuan at nakita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na gumagalaw mag-isa. Ang kanyang lakas ay nasa 15 heaven veins. Ang lakas na ito ay itinuturing na nasa ilalim ng pangkat na pumasok sa secret realm. Hindi, salamat. Umiling si Yezuan at pumasok sa kagubatan. Kinaikit ng medyo may edad na lalaki ang kanyang mga mata at sumunod sa kanya. Gaya ng inaasahan ni Yezuan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatutok sa kanya at gusto siyang patayin para nakawin ang kanyang mga kayamanan. Brat, mamatay ka! Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw at naglaslas ng aura ng espada sa likod ni Yezuan. Gayunpaman, hindi man lang lumingon si Yezuan. Ibinato niya ang kanyang espada sa lupa sa kanyang harapan at tinapakan iyon. Bang! Isang puwersa ang dumaan sa lupa, at naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang panginginig ng kanyang ulo. Kaagad pagkatapos, isang laslas ang lumitaw mula sa lupa sa harap niya at agad na pinutol ang kanyang ulo. Earth-Shatter Sword, Dragon War Stomp, a mere 15 heaven veins dares to cause trouble for me. Noon lamang tumalikod si Yezuan, lumakad, at inalis ang kanyang universe ring. Kailangang sabihin na ang Earth-Shatter Sword at Dragon War Stomp ay napakasama. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakapagtanggol laban sa kanila. Gayunpaman, kahit nasa himpapawid, maaaring umasa si Yezuan sa 30% na pagtaas sa bilis ng paggalaw upang agad na patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay hindi nagdala ng maraming bagay, kaya hindi siya nakakuha ng maraming Yezuan. Dahil dito, sumuko siya sa ideya ng pagnanakaw sa pasukan. Maghanap muna tayo ng kayamanan ng langit at lupa. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ayon sa mga bakas ng paa sa pasukan ng lihim na kaharian, ang 100 Ghost Elder at ang City Lord ng Anan City ay dumiretso sa unahan. Ayaw niyang makipag-away sa dalawang grupong ito pansamantala, kaya lumihis siya. Ang kagubatan ay mukhang napakakaraniwan at mapayapa, ngunit nararamdaman ni Yezuan ang panganib na nakakubli sa kanyang paligid sa pamamagitan ng kanyang mga sentido. Earth-Splitting Sword, naglaslas si Yezuan ng ilang beses sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, ang mga slash na ito ay tumakas mula sa isang lugar na 100 metro ang layo. Hiss! Isang parang butiki na santong hayop ang napatay. Lumipad si Yezuan para tingnan. Ito ay talagang isang Hanyango na kasing laki ng isang aso. Ang Hanyango na ito ay naging berde at nagtatago sa damuhan. Ang kulay nito ay halos kapareho ng damo. No wonder hindi niya ito nakita ng kanyang mga mata. Nilamon niya ang bangkay at kaluluwa ng santo hayop, nakakuha ng maraming puntos ng karanasan. Isang sagradong hayop na may lakas ng 15 heaven veins. Ang kagubatan na ito ay tunay na hindi simple. Kung mananatili ito, mahirap para sa mga ordinaryong tao na mapansin ito. Kung ito ay maglulunsad ng isang palihim na pag-atake, kahit isang eksperto na may 20th heaven veins ay maaaring mahulog. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili at nagpatuloy sa pasulong. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming panganib. Halimbawa, nakatagpo niya ang Devil Tree, Giant Lizard, Poisonous Flower, Poisonous Grass, etc. Ang mga krisis na ito ay madali para sa kanya na harapin. Hindi sila naging big deal. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay isang trahedya para sa kanya. Sa sandaling ito, nakarating siya sa isang dagat ng mga bulaklak. Dahil hindi siya makakalipad, makalakad lang siya papasok. Bago pumasok, nag-imbestiga siya at nalaman niyang hindi lason ang mga bulaklak na ito. Sa halip, lahat sila ay kayamanan ng langit at lupa. Tiyak na dadambong sila ng isang normal na tao nang walang pagpipigil, ngunit naramdaman ni Yezuan na may kakaiba sa lugar na ito, kaya maingat niyang hinugot ang mga ito. Ngunit nang matapos ni Yezuan ang pagpupulot ng lahat ng kayamanan sa paligid, biglang nagsimulang manginig ang lupa. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga pader sa paligid niya, at isang malaking bibig ang lumitaw sa kanyang paanan. Ito ay isang Arabian flower. Fuck! Halos mamatay si Yezuan. Gusto niyang tumakas, ngunit hindi niya alam kung paano lumipad, kaya napalunok siya. Matapos isara ang bibig ng bulaklak, isang alon ng hangin ang damaloy patungo kay Yezuan hanggang sa punto kung saan siya itinulak sa bingit ng kamatayan. Hiss! Hiss! Si Yezuan ay natangay sa isang likido.
Nagsimulang umusok ang kanyang buong katawan, nagsimulang matuno ang kanyang balat, at nagsimulang tumulo ang dugo. Ngayon lang napagtanto ni Yeshua na napunta siya sa digestive area ng bulaklak na kumakain ng tao. Ang lahat ng ito ay mga digestive fluid. Napakalakas ng kaagnasan. Ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga heat waves sa scorching catacombs. Nagmamadaling tumalon si Yeshua mula sa nakal-alasong likido at humakbang papunta sa 8 Desolation Shield. Bagamat hindi siya makakalipad, magagamit pa rin niya ang 8 Desolation Shield. Ang isang normal na tao ay nawala kahit isang layer ng kanilang balat. Sa kabutihang palad, si Yeshua ay may bloodline ng Sacred Tree of Life, kaya wala pang isang segundo ay napagaling niya ang kanyang mga sugat. Naglabas siya ng isang set ng mga damit at nagpalit ng mga ito, pagkatapos ay pinagmasdan ang kanyang paligid. Ang digestive tract ng Arabian flower ay hindi malaki, ngunit ito ay puno ng mga buto. Nauna na yata sa kanila ang ibang tao. Ang mga mystic realms ay may mga limitasyon sa oras, at lumitaw ang mga ito sa iba't ibang lokasyon. Parang bintana na biglang binuksan ng Diyos. At ito ang unang pagkakataon na itinikom ng Arabian flower ang bibig nito, kaya nahulaan ni Yeshua na hindi sa kanila ang mga butong ito. Forget it, labas muna tayo. Naglabas si Yeshua ng pinakamataas na kalidad na celestial tool at ginamit ang 8 Desolation Shield para atakihin ang tiyan ng Arabian flower. Bang! 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 Ang dingding ng tiyan ng Arabian flower ay medyo matibay, at ang mga pag-atake ni Yeshua ay nabigong tumagos dito. Gayunpaman, ang Arabian flower ay nasa sobrang sakit na nagsimula itong gamulong, ang mga gastric juice ay lumalabas sa tiyan nito. Hindi pinansin ni Yeshua ang gastric juice at nagpatuloy sa pag-atake. Makalipas ang kalahating minuto, nabasag ang dingding ng tiyan ng Arabian flower, at mabilis na nahukay si Yeshua mula sa lupa. You're finally out. Inang, ito ang unang beses na nakain ako. Die for me. Binago ni Yeshua ng 8 Desolation Sword at ginamit ang War Dragon Stomp habang umaatake gamit ang Earthshatter Sword. Ang Arabian Flower ay mayroon pa ring ilang matitibay na letigo ng baging, ngunit ang lupa ay tahanan ni Yeshua, kaya ang mga letigo ng baging ay hindi umabot kay Yeshua. Ang labanang ito ay tumagal ng mahigit 2 minuto. Ang bulaklak ng Arabe ay may napakalakas na sigla at kahangahangang mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Kung hindi dahil sa bloodline ng Sacred Tree of Life ni Yeshua, talagang wala siyang magagawa dito. Matapos ang 4 na bibig ng Arabian flower na walang lakas na lumuhod, si Yeshua ay nakahinga ng maluwag. Ang Arabian flower na ito ay hindi isang banal na hayop. Maaari itong ituring na isang uri ng kakaibang hayop, kaya wala itong kaluluwa ng isang banal na hayop. Kabanata 510, Wood Spirit Fruit. Ito ba ang wood essence? Nagliwanag ang mga mata ni Yeshua. Ang wood essence ay isang bagay na maaaring magpapataas ng kaugnayan ng isang tao sa wood element. Tila hindi niya sinayang ang kanyang pagsisikap sa labanang ito. Agad na iniligpit ni Yeshua ang wood essence. Anak, ibaba mo yung wood essence. Biglang umalangaw-ngaw ang isang sigaw, at 6 na figure ang sumugod mula sa kagubatan. Kanina lang nakikipaglaban si Yeshua, kaya hindi niya napansin na may nagtatago sa kagubatan upang maging mangingisda. Sa tingin mo kaya mo akong patayin at nakawin ang aking kayamanan. Inilagay ni Yeshua ang wood essence sa devouring space, pagkatapos ay kinain ito. Maaaring palakihin ng wood essence ang pagkakaugnay ng isang tao sa wood element, ngunit naramdaman niya na siya ang may pinakamataas na kaugnayan sa earth element, kaya nagpasya siyang kainin ito sa halip na pinuhin ito. Ding! Binuksan na ng host ang 17th Heavenly Meridian. Ang wood essence na ito ay nagbigay daan kay Yeshua na magbukas ng 2 Heavenly Meridian. Patayin! Kasabay nito, pagkatapos niyang lumamon ay sinisingil siya ng mga iyon. Samobra ka sa sarili mo. Malamig na bamantong hininga si Yeshua, pagkatapos ay tinapakan ang kanyang paa sa lupa. Sa isang iglap, naramdaman ng 6 na tao na sumabog ang kanilang mga ulo. Kabisado na ni Yeshua ang Dragon War Stomp hanggang 60% pagkumpleto, na nangangahulugang mayroong 6 na stomp. Ang isang stomp ay maaaring makitungo sa 6 na tao, o lahat ng 6 na stomp ay maaaring makitungo sa isang tao. Bagamat sila ay hiwalay,
Ang pagtapak ni Yezuan ay nagulat sa 6 na tao sa isang segundo. Ang isang segundo ay napakabilis para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa isang taong ka-level ni Yezuan, isang segundo ay sapat na upang magpasya ng maraming bagay. Earth-splitting sword, mamatay ka. Habang ang 6 na tao ay natigilan, si Yezuan ay mabilis na nilaslas ang lupa sa harapan niya ng 6 na beses. Bago pa makapag-react ang 6 na tao, sunod-sunod na pinutol ang kanilang mga ulo. 6 na tao ang napatay sa isang iglap. Flop, flop, flop. 6 na ulo ang bumagsak sa lupa. Ginamit ni Yezuan ang bawang sword upang gumuhit ng bulaklak ng espada at dahan-daang lumakad. Ang lakas ng 6 na taong ito ay nasa pagitan ng 16 at 18 heavenly veins, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng napakahimala na martial art tulad ng Dragon War Stomp, kaya nahulog sila rito. Yung 1,000,000 mataas na kalidad na condensing soul stones ay nagastos ng maayos. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa kabuuan, lahat ito ay salamat kay Wei Zhenchen. Kung wala siya, hindi magiging ganoon kataas ang pagkakaugnay ni Yezuan sa Earth Attribute, at hindi niya madidagdagan ang kanyang kahusayan ng ganoon kadali. Matapos mapanatili ang 6 na interspatial ring, nagpatuloy si Yezuan sa pasulong. Walang gaanong bagay sa interspatial rings, kaya hindi niya nabuksan ang 18th Heaven Meridian. Pagkatapos ng enkwentro na ito, naging mas maingat si Yezuan. Paminsan-minsan, gagamitin niya ang Earth-Shattering Sword para i-scout ang paligid. Kung may anomalya, malalaman niya agad. Gayunpaman, 1 oras pagkatapos niyang pumasok sa Secret Realm, sa wakas ay nakatagpo siya ng malaking grupo ng mga tao. Hindi, 2 sa kanila. Tumingin si Yezuan sa 2 grupo sa malayo at naisip sa kanyang puso, tulad ng inaasahan, kapag may mga benepisyo, lahat ng pagtutulungan ay peke. Ang 2 grupong ito ay ang Anan City Lord at ang 100 Ghost Elder na grupo. Sa sandaling ito, nasa gitna sila ng isang malaking labanan. Si Yezuan ay sumulyap at napansin na ang bilang ng mga tao sa 2 grupong ito ay bumaba ng husto. Tila nakatagpo sila ng ilang panganib sa daan. 100 Ghost Elder, hindi mo ba sinabi na ibibigay mo sa akin ang Wood Spirit Fruit kung ito ay lumitaw? Sigaw ng Anan City Lord. Kailan ako, ang 100 Ghost Elder, nagsabi niyan. Kahit na ang aking kaugnayan sa Earth Attribute ay ang pinakamataas, kailangan ko pa rin itong Wood Spirit Fruit. Panipi, ang 100 Ghost Elder ay nasa isang mahusay na labanan sa Anan City Lord. Kasabay nito, ang kanyang 2 Spectre Spirit ay pumasok sa kampo ng Anan City Lord at baliw na umaatake. Ang mga Spectre Spirit ay mga undead na nilalang na mas mataas ang grado kaysa sa Spectre Spirits. Matapos ang Spectre Spirit ay pinuhin ng 100 Ghost Elder, ang lakas nito ay tumaas hanggang sa tuktok ng Heaven Vein Realm. Ang ibang Spectre Spirit ay ganoon din. Sa kabuuan, mas maraming eksperto ang panig ng 100 Ghost Mountain. 100 Ghost Elder, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang makuha mo itong Wood Spirit Fruit. Napagpasyahan na ng Anan City Lord na mamatay at galit na inaatake ang 100 Ghost Elder. Si Yezuan, na nanunood mula sa malayo, ay nag-alinlangan sandali. Ang Wood Spirit Fruit ay 10 beses o 100 beses na mas mahalaga kaysa sa Wood Soul Essence. Kung nakuha niya itong Wood Spirit Fruit, mabubuksan niya ang kahit 10 Heaven Veins. Sa oras na iyon, sino ang makakapigil sa kanya? Oras na para umakyat sa entablado. Pagkatapos magdesisyon ni Yezuan, diretso niyang ginamit ang kanyang trump card, ang Dao Heart Seed Devil Law. Lalong lumakas ang demonic seed sa kanyang puso. Patayin. Direktang pumasok si Yezuan sa labanan, ngunit sa pagkakataong ito, sumali muna siya sa panig ng Anan City Lord para patayin ang mga eksperto ng 100 Ghost Mountain. Earth-Shattering Sword, Battle Dragon Stomp. Nagsimulang umatake si Yezuan. Kapag ginamit niya ang Battle Dragon Stomp sa kanyang 17 Heaven Veins Cultivation, kahit isang taong may 20th Heaven Veins ay matatamaan kung hindi sila mag-iingat. Kapag nataman sila, tiyak na mamamatay sila. Bang! 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 Isang serye ng 6 na nakakagulat na pag-atake ang dumapo sa katawan ng isang 100 Ghost Mountain martial artist. Huminto siya sandali, at sa sumunod na sandali,
naputol ang kanyang ulo ng isang laslas na lumitaw mula sa lupa. Instant kill. Mabilis na hinubad ni Yezuan ang kanyang universe ring, at pagkatapos ay muling nag-charge. Sa tuwing gagamitin niya ang Battle Dragon Stomp, isang martial artist ang mahuhulog. Sa orihinal, ang gayong mataas na antas ng martial art ay hindi madaling gamitin ng mga ordinaryong tao, ngunit mayroon siyang linya ng Sacred Tree of Life, at ang kanyang paggaling ay napakabilis, kaya hindi siya nag-aalala. Labanan ang Dragon Stomp, tibak na nakakabasag ng lupa. Si Yezuan ay hindi matatalo sa kanyang masasamang galaw. Ding! Binuksan na ng host ang 18th Heaven Veins. Ang kanyang cultivation level ay patuloy na tumataas, at binaliktad pa ang buong sitwasyon. Damn it, saan nanggaling ang brat na to? Isang martial artist mula sa 100 Ghost Mountain ang nagmura habang siya ay sumusugod kay Yezuan. Kick Heaven Veins. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yezuan. Nararamdaman niya na ang martial artist na ito ay nagbukas ng hindi bababa sa 28 Heaven Veins. Ang Peak Heaven Veins ay hindi tumutukoy sa mga taong nagbukas ng 32 Heaven Veins. Ang sinumang May 28 o higit pa ay maaaring tawaging Peak Heaven Veins. Walang mahirap na pangangailangan. 28 Heaven Veins, 10 higit pang Heaven Veins ang nabuksan kaysa kay Yezuan. Sa mga tuntunin ng lakas ng True Energy at Heaven and Earth Origin Energy, hindi lang siya isang buhok o medyo mas mataas kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay nagtataglay ng 3 top-notch na bloodline, kasama ang 8 Desolate Sword, 3 agility advancements, at iba pa, kaya hindi siya natakot sa taong ito. Battle Dragon 6 Layer Stomp, sis-indek ko ang binti mo. Matindi ang pagtapak ni Yezuan sa lupa, at ang paa ng martial artist ng 100 Ghost Mountain na ito ay gumawa ng 6 na layer na frequency vibration. Bitik. Itong 100 Ghost Mountain Peak Heaven Veins martial artist ay biglang namilipit, at ang kanyang figure ay tumagilid pa kanan. Ano, siya ay labis na nabigla, hindi nangangahas na maniwala. Paano posibleng mahulog ang isang ka-level niya habang tumatakbo?